Arestado sa magkakasunod na operasyon ang 9 na miyembro ng isang robbery hold-up group na nasa likod di mano ng sunod-sunod na mga insidente ng hold-upan sa Metro Manila. Ang kanilang estilo, mamasada gamit ang isang kolorum na van pagkatapos hold-upin ang mga pasahero nito. Ipinag-utos ni DILG Secretary Mar Rojas sa Philippine National Police na sugpuin ang tumataas na bilang ng mga krimen. May exclusive report si Emil Sumangil. Sa police checkpoint sa kahabaan ng Sukat Avenue, Parañaque City, naharang ang kulay puting Mitsubishi Adventure na ito. Ang laman ng AUV nang beripikahin ng mga sakay nito, tugma sa itsura ng mga sinusubaybayang miyembro ng isang robbery hold-up group. Agad na isinalang sa tactical interrogation ng mga suspect. Saan sumakay? Hindi nagtagal, ikinanta na ng mga ito ang iba nilang mga kasama, pati ang kanilang safe house. Isang mabilisang briefing ang isinagawa. Intelligence Unit ng Parañaque Police ang humawak ng operasyon. Aalalay ang SWAT team. Pasado alas 8 ng umaga, unang niraid ang safe house ng mga suspect sa Las Piñas City. Ano po ba Sunod na nilusob ang safe house ng iba pang grupo sa dalawang maghiwalay na lugar sa Batasan, Quezon City. Nasa looban ng target area, kaya hindi naging madali para sa raiding team ang operasyon. Okay, may pumasok doon sa dulo. Gising! Tayo! Tayo, posas! Posas! Huling pinasok ng grupo ang dalawang bahay sa Masinag, Antipolo. Sa sunurang operasyong ito, nadakip ang iba pang miyembro ng grupo. Nasamsam pati na ang ibang ebidensya, mga plaka ng sasakyan, mga baril, granada, at mga cellphone at handbags. Kinilala ng Parañaque Police ang siyam na nadakip bilang mga nasa likod ng halos gabi-gabing insidente ng robbery hold-up sa Metro Manila. Kanila rin yung driver noon at yung mga ibang pasahero noon, yun ay mga hold-upper. Pag may sumakay na iba, yun ang kanilang titirahin ng hold-upin. Kolorum ang AUV na ginagamit na pampasada ng mga suspect. Kapag nakakuha ng pasahero sa kalsada, ito na raw ang kanilang hino-hold up. Pinapikit na yung mata namin. After 20 minutes, pinabukas yung ano namin. Pero nung after 20 minutes na yon, kinapkapan na yung mga suso namin, yung ano namin, binalik-halikan na kami, kinuha na yung bag, pati cellphone namin, nakuha nila yung cellphone namin. Heavily tinted ang AUV, hindi dilaw o hindi pampasada ang plaka, at kung papansinin, sinadya raw itong pahiran ng putik para hindi basta makuha ng mga biktima ang plaka nila. Meron silang mga biyahe. Biyahe sila na yung driver, sila na yung pasahero, pero lahat sila mga hold-upper pala. Okay? Mabiyahe sila, magmula doon, Loton, ito ang rota nila sa amin sa Baclaran. Positibong kinilala ng mga lumutang na biktima ang siyam na suspect na kinabibilangan pa ng 3 babae. Ang isa sa mga biktima hindi na itago ang kanyang galit. Lahat po ng gamit ko nakuha. At ito po, sir. Gusto ko lang makita kasi siya ang sumampal sa akin. Ito, sir. Tama yan. Kasi kada yung kuko, sabihin nila, huwag daw akong gano'n. Yung kuka, nahihila ko. Panawagan ng pulisya sa publiko, tiyaking lihitimo ang mga sinasakyang public utility vehicles. Dalawa pa sa mga suspect ang tinutugis ngayon. Kami ay sa mga mamamayan, kami nanawagan na kung sino man nakakilala rito ay kaagad i-report sa amin ito. Sa gitna ng tumataas na bilang ng kriminalidad sa Metro Manila, nakipagpulong sa kapulisan si DILG Secretary Mar Rojas. Mula kasi Enero hanggang Hunyo ngayong taon, tumaas ng 57% ang bilang ng mga naitalang krimen kumpara sa nakaraang taon. It could be na tumaas lang talaga yung bilang. Greater reporting. Dati-dati kasi kung wala naman tiwala ang mga mamamayan sa PNP o sa sistema, hindi na nila i-report. No? Pero ngayon, there's greater incidence of reporting. It could be na mas mataas ang kanilang tiwala na may mangyayari. At Inikayat ni Rojas sa kapulisan na magsumbong kung may mga anomalya sa loob ng kanilang hanay. Kung may alam tayong katiwalian, magkusang ipaalam sa mga opisyal upang maaksyonan ito. At kung natatakot kayong baka sangkot sila rito, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Ako mismo ang mag-iimbestiga, ako mismo ang re-resolba, at kung nakita kong nagkasala, ako mismo ang magsasampa ng kaso. Isa rin daw hamon sa kapulisan ang pagpapanatili ng mapayapang eleksyon sa susunod na taon. Emil Sumangil, GMA News.